magandang araw. Kumusta kayo dyan? Ayan, welcome po sa ating paboritong tambayan ng ating tahanan, mga kwento ni Miss J. Ngayon nga isang panibagong kwento na naman ang ating sabay-sabay na mapapakinggan. Pero syempre bago yan ay wag nating kalimutang bumate sa ating mga avid listeners, no? Ayan, hi po dyan kay Merlin Samaniego, ayan, hi po sa inyo. And also to, ayan, pa-shoutout po Miss Jen, to Zaira Joy Buban, ayan, thank you po sa pakikinig. Hi po sa inyo dyan, sana po ay okay kayo, no? And also to Ana Espinosa. Ayan, thank you po sa inyong walang sawang pagsuporta at pakikinig. At ngayon nga isang panibagong kwento na naman ang magpapakilig sa ating lahat. At eto nga ang kwentong pag-ibig ni Romana at ni Leon. Kaya naman kung handa na kayong makinig dyan, abay, stay put, no? Relax lang muna dahil andito na po ang ating kwento. Hindi lahat ng kaaway ay dapat talunin. Minsan, dapat mahalin. Sandali! Mabilis na hinablot ni Romana ang braso ni Leon sa may pintuan. Kasabay ng maingay na pagsara ng salaming pinto ng restaurant. Anong ibig sabihin nito? Bakit pumasok sa loob ang customer ko? Obviously, customer ko na siya ngayon. Nakangising tugon nito na lalong nagpainit sa ulo ni Romana. Kahapon okay na kami. Ngayon nasa iyo na siya? Anong ginawa mo? Aba malay ko. Baka hindi siya satisfied sa pinatikim yung pagkain sa kanya. Sabay kibit balikat nito. Excuse me? Ako mismo ang nagluto ng pinatikim namin sa kanya. Sinigurado ko na masarap ang pagkakaluto ko sa lahat ng putahe. Siniraan mo kami, no? Here, careful Romana. Wala kang ebidensya. Kitang-kita ng mga mata ko na pumasok sa restaurant mo yung customer ko. Kaya siguradong may ginawa ka. Pwede kitang idemanda sa pambibintang mo. Diyan ka na. Hinihintay na ako ng customer ko eh. Pang-aasar ng ngiting tinalikuran siya nito. Hoy! Hindi pa tayo tapos! Habol pa ni Ramona sa binata. Pero tuloy-tuloy na itong pumasok sa loob ng restaurant nito. Naiwan si Romana sa labas. Nanginginig ang kamay sa galit at sa inis na lagi na lang siyang naiisahan ni Leon. Leon Fajardo, may araw ka rin sa aking lalaki ka. Papadyak na bumalik sa restaurant niya si Romana. Hindi maipinta ang mukha na pabagsak siyang naupo sa swivel chair niya sa opisina. Nakakainis! Mga agaw ng customer! Napapikit si Romana. Pilit pinapakalma ang sarili. Hanggang sa bumalik sa isip niya kung saan nagsimula ang lahat. Nagalit sa kanya si Leon nang siya ang makabili ng lupang katabi ng kinatitirikan ng building na pag-aari ng binata. Gustong-gusto yung makuha ni Leon pero siya ang nauna. Kaya sa kanya ibinigay ng may-ari na si Mr. Lee. Malaki na rin yung naging hirap niya para lang makuha ang lupang yon. Kaya hindi niya mapagbibigyan noon ang lalaki dahil masisira ang mga nakalatag ng plano niya. Magmula noon ay naging mortal ng magkaribal sa negosyo ang dalawa. Napabalik sa kasalukuyan si Romana nang sumungaw sa pinto ang assistant niyang si Letty. Excuse me ma'am, pwede ko po ba kayong maistorbo? Tanong pa nito. Yes, come in. Itatanong ko lang po kung anong gagawin sa pinamili natin na gagamitin sana sa event ni Mr. Reyes. Tumawag na po kasi siya para mag-cancel. Ang customer na lumapit sa restaurant ni Leon ang tinutukoy nito. Marahas na napabuga ng hangin si Romana. Gawa na lang natin ang paraan para hindi masayang. Tawagan mo yung ibang branch. Baka kailangan nila ng stock. Overstock na tayo kasi nakabili na tayo ng stocks nung nakaraan. Sige po, ako na pong bahala. Gusto niyo po ba ng merienda? Thank you, Letty, pero wala akong gana. Cheer up, ma'am. Sigurado ko na may kapalit ang nangyaring ito. Malay niyo po, may biglang magpabook sa atin ng event. Sana nga, Letty. At wag na sanang maulit ito dahil baka kung ano pang magawa ko sa Leon na yun. Nalukot ang mukha niya nang maalala ang ginawa ng lalaki. Baka naman po nagpapapansin lang yun sa inyo. May himig na panunudyong saad ni Letty. Hindi. Talagang bitter lang siya. Tignan mo nga. At tinabihan na nga yung branch ng restaurant natin dito.
Inagaw pa yung customers natin. Kuhang-kuha niya po yung inis niyo, ma'am. Tumatawang komento pa ni Letty. Sayang, bagay pa naman po kayong dalawa. Nanlaki ang mga mata ni Romana sa sinabi ng assistant niya. Letty, ikukuha ko po kayo ng juice para lumabig yung ulo niyo. Sabay peace sign nito sa kanya bago umalis. Nasapo ni Romana ang nagiinit na pisngi. Hindi siya makapaniwala na apektado siya sa panunukso ng kanyang assistant. Hindi siya masungit na boss, kaya nabibiro siya ng tauhan niya. Mas gugustuhin ko pa na tumandang dalaga kaysa makatuluyan ng buwisit na leon na yun. Anya tsaka nakasimangot na tinanaw mula sa bintana ang opisina ng kabilang restaurant. Nagpatuloy ang kompetisyon ng dalawa sa negosyo sa mga sumunod na araw. Abala ang buong Carino Bistro na restaurant ni Romana dahil peak hour. Kaya naman, tuloy-tuloy ang orders ng mga customers nila. Table 6, follow up na sa steak. Anunsyo ni Romana sa intercom na konektado sa kitchen. Good afternoon, City Health Inspection. Napalingon siya sa pinanggalingan ng boses. Nakita niya ang lalaking nakasuot ng uniforme ng munisipyo. Ano? Ngayon? Biglaan? Bulong ng isang staff ni Romana. Scheduled po ba to? Bakit para namang biglaan? Wala po kaming natanggap na notice o kahit na anong anunsyo mula sa munisipyo. Kunot noong tanong niya dito. Random inspection po, ma'am. Sagot ng inspector. May pinakita pa itong papel at ID. Okay. Wala siyang choice kundi ang i-entertain ito kahit na busy sila ng mga oras na yon. Sunod-sunod ang naging tanong ng inspector. Check ng kusina, temperature, sanitation at iba pa. Habang nagkakagulo sa loob ng restaurant ni Romana, napalingon siya sa labas ng glass wall. Namataan niyang nakatayo si Leon doon. Relax na relax ito habang may hawak na tasa ng kape. Pinapanood nito ang eksena sa loob ng Carino Bistro. Nang magtama ang kanilang mga mata ay ngumisi ang binata. At doon na nagets ni Romana na posibleng may kinalaman ito sa biglaang pagsulpot ng inspector ng City Health. Lumabas siya at nilapitan ito. Ang ganda naman ng timing. Coincidence? Umangat ang sulok ng labi ni Leon. Business is unpredictable. Really, ha? Kung iniisip mong matitinag ako ng ganito, you're underestimating me. Mukha ngang hindi ka natitinag pero mababawasan ka. Enjoy this moment kasi babawi ako. Ngumiti lang si Leon. I'm counting on it. Inirapan ito ni Romana tsaka siya bumalik sa loob ng restaurant para tulungan ang mga tauhan niya. May mga customers na silang umalis dahil sa abalang ginawa ng biglaang inspeksyon. At hindi akalain ng dalaga na hindi pa doon kontento si Leon. What? Halos umalingaw-ngaw ang boses ni Romana sa opisina. Ma'am, si Chef Art po, hindi na pumasok today. Pag-uulit ng assistant niyang si Letty. Lumipat daw po. Alanganing dugtong pa nito. Hindi na kailangang sabihin pa nito kung saan lumipat ang isa sa magaling nilang chef. Fajardo Flame Grill. Malamig na sabi ni Romana. Ang restaurant ni Leon ang tinutukoy niya. Sinusubok niya talaga ang pasensya ko. To think na nagdalawang isip ako na gawin ang bagay na yon. Mukhang itutuloy ko na lang. Ano po yun, ma'am? You will see, Letty. Samantalang sa kabilang restaurant, masaya ang ambience. May bagong dish na pinopromote ang mga tauhan ni Leon. At dahil dyan, mas lalo tayong lalakas. Proud na sabi pa ni Leon. Talaga lang, ha? Tumahimik ang paligid sa pagdating ni Romana. Nilingon siya ni Leon. Piracy? Taas kilay niyang tanong dito. Opportunity. He chose growth. Opportunity, my ass. Bumaling siya sa dating tauhan. Ganun ba? After everything? Ma'am, mas malaki po kasi ang offer. Of course! Putol pa ni Romana. Ganyan ka kababa bumawi? Ngumisi si Leon. You're free to do the same. Who said I haven't? Nakangisi niyang tugon. Anong ginawa mo? Check your floor staff. Biglang may lumapit na waiter sa binata. Sir, may dalawang senior servers natin na hindi na po pumasok. Naikuyom nito ang kamao sa narinig at nagtangis din ang mga bagang nito. You did this. Game on, Fajardo. Ang lagay ikaw lang? Have a taste of your own medicine. Tsaka siya ngiting tagumpay na umalis.
habang nagpupuyos naman sa galit na naiwan doon si Leon. Pagkatapos ng nangyaring sulutan ng empleyado, ay ilang araw na walang naging paramdam si Leon. Letty, napansin mo ba yung may-ari ng kabilang resto? Mukhang hindi na nagawi dito Usisa pa ni Romana sa assistant habang nakatanaw sa kalabang kainan. Bakit ma'am? Namimiss mo po ba si Sir Leon? Nakangiting, tanong pa nito sa kanya. Excuse me? Bakit ko naman siya mamimiss, Aber? Nagtaka lang ako. Ayaw niyo po nun, ma'am. Hindi na po masisira yung araw niyo. Unless, hindi na kumpleto ang araw niyo nang wala siya. Letty! Biro lang, ma'am. Sabay peace sign pa nito. Ikuha mo na nga lang ako ng juice, please. Pinapainit mo yung ulo ko Pero ang totoo ay ang pisngi ni Romana ang nagiinit sa panunukso ni Letty sa kanya. Sige po, ma'am. Minsan talaga ang lakas mang asar ng assistant ko. Nagulat si Romana nang humahangos na bumalik si Letty. Ma'am! Oh, anong nangyayari sa'yo? Nasa baba po yung manliligaw. Kalaban nyo. Kumunot ang noon niya. Sino? Umayos ka nga, Letty. Nasa baba po si Sir Leon. Umu-order po siya ng pagkain. Ano? Ano na namang binabalak niya this time? Specialty niyo po daw yung gusto niyang orderin. Papaalisin ko po ba siya? Baka po may balak siya na ipahiya kayo or siraan tayo. Don't worry. Hindi ko hahayaan na magtagumpay siya sa anumang binabalak niya. Nagpunta si Romana sa kitchen para personal na lutuin ang order ni Leon. Here's the order for table number 7. Anunsyo niya habang pinapatunog ang bell. Thank you. Mukhang masarap naman. Komento pa ni Leon. Inunahan nito ang palapit na server sa pagkuha ng order nito. Masarap yan. Ako ang nagluto Enjoy. Plastic na nginitian ito ni Romana. Let's see. Nakangising kinuha nito ang tray na may pagkain. Hindi alam ni Leon na natunugan ni Romana ang masama niyang binalak. Kaya naman, waiter, excuse me. Tawag ni Leon dito matapos sumubo ng pagkain. Yes sir. May problema po ba? Bago pa makapag-eskandalo ang lalaki ay mabilis na lumapit si Romana. Dala nito ang pagkain kapareho ng in-order ni Leon. Ako nang bahala dito. Asikasuhin mo na lang yung ibang customers. Okay po, ma'am. Pagkaalis ng waiter ay hinarap siya ni Leon. Let me guess. May problema ka sa order mo, right? Wow, paano mo nahulaan? O kinakabahan ka na baka may gawin ako? Siguro ikaw yung dapat kabahan. Why should I? Baka kasi mapano ka. What? Bakit naman? Inalis niya ang takip ng platong hawak at nanlaki ang mga mata ni Leon nang makita ang peking ipis. Anong ginagawa dyan yan? Tanong pa nito. Hindi ko alam. Baka nagpalit sila nung nandyan sa kinakain mo? Nakangising inuso ni Romana ang plato ni Leon. Nanlalaki ang mga mata at tutop ang bibig na nagmamadali itong nagpunta sa restroom. Akala mo Mabilis na ipinagpalit ni Romana ang dalawang plato, saka bumalik sa loob ng kitchen. Nang bumalik si Leon, ay hindi mawari ang itsura ng mukha nito. What did you do? Tanong pa nito sa kanya. Bakit ako yung tinatanong mo ng ganyan? 'Di ba? Dapat ikaw yung tanungin ko kung ano yung ginawa mo. Paano nagkaroon ng totoong? Bago pa nito maituloy ang sasabihin, ay inunahan na ito ni Romana. Totoong ano, Leon? Nakataas ang kilay na tanong niya dito. Imbis na sumagot, gamit ang tinidor ay kinalkal nito ang pagkaing nasa plato at kumunot ang noo nito sa nakita. Parang tunay yung nakita ko kanina. Baka gusto mong ipaliwanag kung bakit mo nilagyan ng peking ipis ang pagkaing in-order mo sa restaurant ko. Hey! Pinagbibintangan mo ba ako? Sige lang, lakasan mo pa yung boses mo at gumawa ka ng eksena. Para ipanood ko sa lahat ang CCTV footage na nilagyan mo ng peking ipis ang pagkaing kinain mo. Peking ipis lang talaga to? Bakit parang totoo kanina't gumagalaw pa? Pinigilan ni Romana ang matawa. Aba malay ko sa'yo. Ikaw ang naglagay niyan Hindi nga sabi ako. Fine. Aamin na ako. Pero sabihin mo sa akin yung totoo. Pinalitan mo ba ng tunay na ipis yung nasa pagkain kinain ko kanina? Nakakatawa ka, Leon. Ibinibintang mo sa akin ang sarili mong gawain. Seryoso ka ba? Oo na. Anong gusto mong gawin ko para palampasin mo tong nagawa ko? At saka sigurado ka na walang totoong ipis dun sa kinain ko, ha? Paninigurado pa ni Leon. Guni-guni mo lang yon.
Pero ano nga ba kaya yung ipapagawa ko sa'yo? Napapaisip na napahawak pa siya sa baba niya. Name it, kahit magkano. Hindi ko kailangan ng pera mo, Leon. Siguro mas magandang kabayaran kung hindi mo ako pepestehin kahit mga 1 buwan lang. Ay hindi. Mas maganda kung 1 taon o maraming taon. You wish. I'll give you a month of peace of mind. After that, I shall return. Pagkasabi nun ay tumayo na ito at akmang aalis. Hep! Pigil pa ni Romana sa binata. Baka nakakalimutan mo. Bayaran mo tong in-order mo. Dinukot nito sa bulsa ang wallet at kumuha ng 1,000 peso bill at inabot sa kanya. Keep the change. Thank you, sir. Don't come again. Halos bulong lang na sabi niya. Pagkaalis ng binata ay ngiting tagumpay na bumalik sa opisina niya si Romana. Habang si Leon naman ay nakapasok na sa sariling opisina sa kabilang restaurant. Tsaka niya lang na-realized ang nangyari. Teka nga, 2 plato yung may ipis kanina. Bakit pagbalik ko sa table wala na yung isa? Naisahan ba ako ng Romana na yun? Hindi makapaniwalang napasabunot siya sa kanyang sariling buhok. Ibig bang sabihin, totoong ipis nga yung... Naduduwal na nagmamadali siyang tumakbo sa banyo ng opisina niya. Pagkatapos magsuka, ay nanghihinang bumalik si Leon sa kanyang swivel chair. Humanda ka sa aking Romana ka. Pero may usapan pala kami, nakakainis. Ibig sabihin, kailangan ko pang maghintay ng 1 buwan bago ko makaganti sa kanya. Nakakainis. Kailangan ko yatang magpa-ospital. Dahil sa usapan nila ng dalaga ay pinigilan na muna ni Leon ang sarili na pestehin si Romana. Kaya naman halos 1 buwan din na ceasefire ang dalawa. Hanggang isang araw. Sir Leon, everything is ready na po sa pagdating ng investor na gamitin niyo po mamaya. Imporma sa kanya ng assistant na si Henry. Alright, importanteng makuha natin ng investment ni Mr. Guanzon. Kaya dapat ma-impress siya sa menu natin at service. Okay? Yes, sir. Pagkaalis ng assistant ay naghanda na rin siya sa pagharap sa paparating na investor. Ngunit hindi akalain ni Leon na sa iba mai-impress ang kamiting niya. Good afternoon, Mr. Guanzon. Welcome to Fajardo Flame Grill. Inilahad niya ang kamay sa bisita. Good afternoon, Mr. Fajardo. Nice ambience. Maganda ang interior at exterior design ng resto mo. Komento pa nito. Matapos makipagkamay sa kanya. Salamat. Have a seat. Ipapaserve ko na yung pagkain natin. Thank you. Sinenyasan ni Leon ang mga tauhan na iserve na ang mga pagkain. Importanteng ma-impress nila si Mr. Guanzon para mag-invest ito sa bagong branch na itatayo ng binata sa La Union. What can you say about the food? Nakangiting tanong niya dito. Napatangu-tangu ito habang ninanamnam ang kinakaing steak. This is... Hindi nito na ituloy ang sasabihin ng may umagaw ng pansin nito. Nang sundan yun ni Leon ay nakita niya si Romana na nasa labas ng resto niya. Anong ginagawa niya? Kunot noong mahinang sambit ni Leon. Kasalukuyan kasing inaayos ng dalaga ang strap ng suot ng sandals habang nakapatong sa isang upuan ang paa nito. Animoy nagpe-flex ng legs nito. Eyes here, Mr. Guanzon. Hindi na napigilan ang sariling saad pa ni Leon. Ha? Puzzled na napatingin si Mr. Guanzon sa kanya. I mean, don't be distracted. We are in the middle of a business meeting, remember? Makahulog ang wika pa nito. Oh, I'm sorry. Don't worry. Mas lalo nga akong ginaganahan sa pagkain nitong masasarap niyong pagkain dahil sa magandang view. Tukoy pa nito sa dalagang nasa katapat na resto. Palabiro ka pala, Mr. Guanzon. Wala naman akong nakikitang magandang view sa harap eh. Anya habang tinitignan ng masama si Romana na todong ngiti naman sa kanya. Anyway, enjoy your food. And I'm looking forward to a business venture with you. Let's see, Mr. Fajardo. So far, I'm loving all the food in your menu. Tugon nito na kinaluwag ng paghinga ni Leon dahil nakakasiguro na siya sa investment ng kamiting sa kabila ng obvious na pangdidistract ni Romana dito. Hinarap ni Leon ang dalaga nang matapos ang meeting nila ni Mr. Guanzon. Pagkaalis ng kausap ay pinuntahan niya ito. What are you doing here? May usapan tayo, remember? Wala pang 1 month. Bungad ni Romana sa labas ng restaurant nito. Mukhang namimiss mo na ako eh. Kaya ikaw na yung nagpapapansin sa akin. Excuse me? Kilabutan ka nga dyan sa sinasabi mo. Bakit naman kita mamimiss at mas lalong bakit naman ako magpapapansin sa'yo, aber? Aminin mo na.
Hindi ko naman ipagkakalat eh. But in fairness, you have a nice legs. Kaya lang, sorry ka na lang, hindi tumalab kay Mr. Guanzon eh. Nakangising pinasadahan ng tingin ni Leon ang binti ng dalaga na ikinalukot ng mukha nito. Bastos! Lumayas ka nga dito. May usapan tayo, 'di ba? At wala pang 1 month. Baka gusto mong ireklamo kita sa ginagawa mong paglalagay ng peking ipis sa niluto ko. Fine, aalis na. Better luck next time na lang ah. Buisit ka, Leon. Tinawanan lang ito ni Leon bago iwan doon. Dahil may ebidensyang hawak laban sa kanya si Romana, hinayaan na muna niyang lumipas ang 1 buwan. Makalipas ang 1 buwan, nanlalalaki ka ba? Sabay akbay ni Leon sa nagulat na si Romana. Kasalukuyan itong may kausap na lalaki sa restaurant nito. Napasinghap ito at nanlalaki ang mga mata na pumiksi. Pero agad din naman niyang kinabig pabalik ang dalaga. Ano bang ginagawa mo, Leon? Asawa kita, tandaan mo yan. Kahit secret marriage lang yun. Gustong matawa ni Leon sa pinagsasasabi niya. Lalo na nang makita niya kung paanong mamula ang mukha ni Romana. Anong pinagsasasabi mo, Fajardo? Can't you see? I'm in the middle of a business meeting. Itinulak siya nito at pinandilatan ng mga mata. Oh, I'm sorry honey. Namiss kita eh. Excuse me Mr. Cruz, sandali lang po ito. Paalam nito sa kausap tsaka siya hinila palabas ng restaurant. What the heck, Leon? Ano bang problema mo? Ibinabalik ko lang sa'yo kung ano yung ginawa mo sa akin. Remember? O baka gusto mo lang ng excuse para makalapit sa akin? Nakapamewang na tanong nito sa kanya. Kung oo, papayag ka ba? Tanong niya nang makabawi. Nagkatitigan ang dalawa pero si Romana ang unang nagbawi ng tingin. Get out. Malamig na sabi nito sabay talikod. Nasundan niya na lang ng tingin ang dalaga hanggang sa makabalik ito sa kausap. What were you saying, Leon? Naiiling na tanong niya sa sarili. Inaasahan ni Leon na gaganti si Romana sa ginawa niya. Kaya nagtaka siya nang lumipas ang ilang araw na walang ginagawang kahit ano laban sa kanya ang dalaga. Sir Leon, malapit na po kayong maging giraffe kakasilip dyan sa katapat na restaurant. Biro sa kanya ng tauhang si Chef Art. Nagtataka lang kasi ako, himalang walang ganti na ginawa si Romana. Anya sa tauhan. Baka po namimiss niyo lang si Ma'am Romana. Panunukso pa sa kanya nito. Tigilan mo ako, Art. Bakit ko naman mamimiss yung masungit na yun? Hindi naman po likas na masungit si Ma'am Romana. Pasensyosa nga po yun at mabait. Iniinis niyo kasi po kaya po nagagalit. Bakit hindi niyo na lang pupuntahan sa kabila, sir? Natigilan si Leon sa sinabi nito. Bakit ko naman siya pupuntahan? Binigyan ko pa siya noon ng pagkakataon na makasikay sa akin. Doon ka na nga sa kusina, iniintriga mo pa ako sa dati mong boss eh. Pabirong sabi pa nito. Si sir talaga. Sige ka, baka mamaya may mauna na sayong manligaw at makasungkit sa pihikang puso ni Ma'am Romana. Hirit pa ni Chef Art bago siya iwan nito. Kung ano-anong sinasabi. As if naman liligawan ko yung mortal kong kaaway. Naiiling na sambit na lamang ni Leon. Ha? Kumunot ang noon niya nang makita si Romana na palabas ng restaurant nito. Ipinagbukas pa ang dalaga ng pinto ng isang lalaking nakasuit. Sino naman yun? Panibagong business partner? Ilang branch ba yung balak niyang ipatayo? At ano bang pakialam ko? Akmang tatalikod na siya para pumunta sa opisina pero hindi niya mapigilan ang sarili na tumingin ulit kay Romana. At natagpuan na lang ni Leon ang sarili na nakatawid na pala sa katapat na restaurant. Bye! Promise mo yun ah, hihintayin kitang bumalik. Sige, ingat ka. Kumakaway na sabi ni Romana sa lalaking nakasakay na sa kotse. I promise. See you again. Bye. Nakangiting tugon ng lalaki bago nito pinaandar ang sasakyan. Abote nga yung ngiti ah. Parinig ni Leon na kinalingon sa kanya nito. Ano bang pakialam mo kung initian ko yung customer ko? Bakit ba ikaw? Sinisimangutan mo sila? Sarcastic na sabi pa ni Romana. Wow, ang sweet mo naman sa customer mo. Talagang hinahatid mo pa talaga sila hanggang sa kotse ah. Todo kaway ka pa. Ganyan ba yung bago mong strategy para balik-balikan ka nila? Excuse me, hindi ko gusto ang tono ng pananalita mo, Leon ah. Anong gusto mong palabasin, Aber? Para kang ano ah? Para kung ano, ha, Romana? Para kang jowang nagsiselo, sir. Singit sa usapan ni Letty. Letty, isa ka pa. Halika na nga sa loob. Hinila ito ng dalaga. Ngunit bago pa makapasok sa restaurant ay may sinabi pa ito. Nako, Sir Leon, mukhang kailangan mo ng kumilos. Baka maunahan ka pang manligaw kay ma'am nung si Sir Calvin.
Leti nga, pinagsasasabi mo. At saka pakialam ba niyang Leon na yan? Pasok na sa loob, dali. Pinagtulakan na ni Romana papasok sa restaurant ang assistant nito. Naiwan doon sa labas ang natitigilang si Leon. So hindi niya lang ka-meeting o basta lang customer yung lalaking yun. Maniligaw pala. Anya sa sarili habang pabalik sa kanyang sariling restaurant. Kinagabihan, hindi maintindihan ni Leon ang sarili kung bakit hindi mawala sa isip niya ang sinabi ni Letty tungkol sa lalaking nakita niya na hinatid ni Romana sa sasakyan nito. Pakialam ko ba kung may manliligaw siya? Inis na napabangon ito sa kama at bumangon para uminom ng tubig. Dahil doon ay halos hindi nakatulog ang binata. Sa kabilang banda, hindi makapaniwala si Romana sa ikinikilos ni Leon ng mga sumunod na araw. Ano na naman kaya ang binabalak ng lalaking yan? Kunot noong tanong ni Romana habang nakatingin kay Leon na nasa isang mesa. Sa tingin ko, ma'am, nagpapapansin po sa'yo si Sir Leon. Komento pa ni Letty. Tigilan mo ko, Letty. Ayan ka na naman eh. Hindi mo ba napapansin, ma'am? Sa tuwing kakain dito si Sir Calvin, andito din siya. Baka nagsaspy lang yan. Ha? Kaninong order yan? Tanong niya sa mga tauhan sa kitchen nang sunod-sunod na inilabas ng mga ito ang putahe ng pagkain. Order po ni Sir Leon, ma'am. Sagot ng server na si Gray. Seryoso? Ang dami naman yan ah. May pinaplano talaga ang lalaking yan eh. Siguradong hahanap yan ng ipipinta sa mga pagkain natin. Baka gutom lang talaga siya, ma'am. Saad pa ni Letty. Bakit hindi siya kumain doon sa restaurant niya? Sa bagay po. Ma'am, gusto raw po kayong makausap ni Sir Calvin. Imporma sa kanya ng kababalik lang sa kusina na si Gray. Sige, pakisabi na lalabas na ako. Sige po, ma'am. In fairness, gwapo din po si Sir Calvin at obvious na nagpapalakas sa'yo, kaya laging kumakain dito. Hindi ba pwedeng nasarapan lang siya sa mga pagkain natin dito sa resto? Tugon pa ni Romana sa sinabi ng kanyang assistant. Pero ang totoo, napapansin niya din ang madalas na pagkain ni Calvin doon. Kasama na rin po yun. Che, diyan ka na nga. Pupuntahan ko na muna si Calvin. Lumabas si Romana ng kitchen para puntahan ang binatang customer niya. Bago pa makalapit si Romana sa table ni Calvin ay tinawag siya ni Leon. Excuse me. Kuha nito sa atensyon niya. Napabuntong hininga siya tsaka ito nilapitan. May problema po ba, sir? Alanganin ang ngiting tanong niya dito. Wala naman. Itatanong ko lang kung anong ginamit niyong sauce dito sa beef salpikaw. Naiikot niya ang mga mata pa itaas sa tanong na yon ni Leon. It's a secret, sir. Bakit gusto niyong malaman? May hindi ka ba nagustuhan? Ang formal mo naman masyado. Bakit mo naman ako sinisir? Tinutukod niya sa mesa ang dalawang kamay tsaka yumukod ng kaunti papalapit dito. What do you want, Leon? What? Gusto ko lang naman kumain dito sa restaurant mo. Kaya mo bang ubusin lahat ng in-order mo? I won't tolerate na mag-aksaya ka ng pagkain dito. Of course. Gutom na gutom kaya ako, kaya mauubos ko lahat ng yan. Pwede mo akong saluhan kung gusto mo. Kung wala kang kailangan, aalis na ako. May customer pa akong kailangan asikasuhin. Enjoy your meal, sir. Binigyan niya ito ng pekeng ngiti tsaka tinalikuran para puntahan si Calvin. Akala ko hindi mo na ako pupuntahan eh. Bungad kay Romana ni Calvin. Paglapit niya sa table nito nakatabi ng kay Leon. Pasensya ka na. May problema ba? Nakangiting tanong niya. Sa ibang ngiti-ngiti samantalang sa akin kanina. Dinig ni Romana na parinig ni Leon. Pero hindi na lamang niya ito pinansin. Sorry Calvin. May malaking bubuyog kasing bubulong-bulong. Do you need anything? Actually, may suggestion lang ako. Sure, ano yun? I guess masasarap tong quesadillas kung may kimchi. Suggestion pa ni Calvin. Really? May kimchi kami sa kitchen. Wait, kukuha ko at susubukan natin. Sandali lang babalik ako. Paalam pa ni Romana sa binata. Nadaanan niya si Leon na nakangusot hindi maipinta ang mukha. Problema siya. Sambit niya habang papunta sa kusina. Pagkatapos kumuha ng kimchi sa kusina, ay binalikan niya si Calvin. Eto na yung kimchi. Nagdala din ako ng quesadillas para matikman ko. Naupo siya sa bakanting upuan pagkatapos ilapag ang dalang tray. Ayan, sabay nating tikman. Excited na saad pa ni Calvin. Ang binata pa mismo ang naglagay ng kimchi para sa kanya. Here. Ay, salamat. Ikaw pa talaga yung naglagay. Ako dapat yung nag-aasikaso sa'yo dahil customer ka namin Seriously? Flirting while working? Parinig pa ni Leon.
Pasimpleng sinipa ni Romana ang upuan nito. Sinadya niya na sa likuran nito maupo. Do you know him? Kunot noong tanong pa ni Calvin. Huwag mo na lang siyang pansinin. Let's just try it. Okay. Bagay nga. Anya sa pagitan ng pagnguya matapos kumagat ng quesadillas na merong kimchi. Napasinghap si Romana nang maramdaman niyang may humila sa tray ng quesadillas. Paglingon niya ay si Leon yon, may hawak ng isang piraso. Hey, order ni Calvin yan. Sita niya dito. Titikman ko lang. Hindi naman masarap. Nalukot ang mukha ni Leon pagkakagat sa quesadillas. Leon, ano bang ginagawa mo? Inis na tanong ni Romana. Wala, concerned lang ako. Baka kasi ma-food poison ka sa pinapatikim sa'yo ng customer mo. Napangiwi si Calvin. Bro, kumakain rin naman ako ng pagkain kinakain ni Romana. Kahit na, excuse me, CR lang ako. Nagmamadaling naglakad paalis si Leon. Mukhang hindi siya okay, sabi pa ni Calvin. Hayaan mo siya, kulang lang yun sa pansin, pasensya ka na. Apologetic nang nginitian ito ni Romana. Makalipas lang ng ilang segundo ay narinig nila ang sigaw ni Leon mula sa restroom. Sabay silang napalingon ni Calvin. Anong nangyari? Gulat na tanong ni Romana at saka mabilis na tumakbo papunta doon. Pagdating niya ay nadatnan niyang pulang-pulang mukha ni Leon habang sunod-sunod ang mumog ng tubig. Ang anghang! Reklamo pa nito. Bakit parang apoy ang kimchi niyo? Tanong nito nang makita siyang nakasilip na sa may pinto. Hindi ka mahilig sa maanghang? Bakit mo kinain yung quesadillas na may kimchi? Pigil na pigil ni Romana ang tawa niya. At least nalaman ko na safe yung pinakain niya sa'yo. Not for me nga lang. Ang anghang pa rin. Muli itong nagmumog ng tubig. Doon na siya tuluyang natawa. Ayan ang napapala mo. Next time, huwag kang mang-aagaw at kakain ng pagkain ng iba. Sandali lang ikukuha kita ng asukal para mawala yung anghang sa bibig mo. Naiiling na iniwan niya ito. Hindi na nakita ni Romana ang pagngiti ni Leon. De bale, naagaw ko naman yung atensyon mo sa lalaking yun. Akala ni Romana ay nang-iinis lang si Leon at hindi na uulit nito sa pagpunta sa Carino Bistro. Pero nagulat siya nang sumunod na araw ay naroon na naman ito. Nandito na naman siya. Hindi niya mapigilang maibulalas. Sa tingin mo, ma'am, nagmamanman lang talaga siya dito sa atin? Or nagpapapansin na siya sa'yo? Tanong pa ni Letty. Malamang nagsaspy lang yan sa atin, ano? Bakit naman siya magpapapansin sa akin, aber? Kasi nagsiselo siya kay Sir Calvin. Duh, di mo pa ba nahalata, ma'am? Kumakain siya dito kapag nandito si Sir Calvin. Kung ano-ano yung mga sinasabi mo, Letty. Ang haba nga ng hair mo, mami. 2 gwapong bilyonaryo ang nag-aagawan ng atensyon mo. Hoy, anong nag-aagawan ng pinagsasasabi mo? In denial o manhid ka lang, ma'am? Hindi lang ako asumera, no? At saka wala namang sinabi si Calvin na interesado siya sa akin. At higit sa lahat, imposibleng magkagusto sa akin ng Leon na yan. Pupusta ako. Ikaw ang dahilan kaya napapadalas dito sa bistro ang 2 papa balls na yan, ma'am. Ewan ko sa'yo, Letty. Doon na nga tayo sa opisina. Nakakagulo lang tayo dito sa kitchen eh. Saktong paglabas nila sa kitchen ang paglapit ng server na si Gray. Ma'am, may request po si Sir Calvin at Sir Leon. Ano yun? Si Sir Calvin po, kung pwede daw po kayong makasabay sa pagkain. Si Sir Leon naman po, may itatanong daw po sa inyo. Sabi ko sa'yo, mami. Nakangising komento pa ni Letty. Che, pumunta ka na nga sa opisina. Sino yung unahin mong puntahan sa kanila, ma'am? Pangungulit pa ng assistant kay Romana. Napaisip naman siya at napatingin sa 2 lalaking parehong nakatingin sa gawin niya. Nginitian niya si Calvin habang hindi naman niya malaman kung ano yung magiging reaksyon kay Leon. Kaya sinimangutan niya na lamang ito. Napangiwi si Leon nang simangutan ito ni Ramona pero imbis na mapahiya ay tila naaaliw pa ito. Good luck, ma'am, sabi ni Letty. Che. Hi, bati niya kay Calvin. Ito ang una niyang nilapitan. Agad namang ngumiti ang binata. Perfect timing. Kadadating lang ng order ko. Care to join me? Sure, sagot niya kay Calvin at naupo sa tapat nito. Napatingin si Romana sa kabilang table kung saan nakaupo si Leon. Nakatukod ang isang braso nito sa mesa habang tahimik siyang pinagmamasdan. Bahagyang tumaas ang sulok ng labi nito bago isinara ang hawak na menu. Maya-maya ay tumayo ito at diretsong naglakad papalapit sa kanila. May problema ba? Wala. Mabilis nitong sagot. Walang paalam na hinila nito ang bakanteng upuan sa tabi niya at naupo. Makikisabay na rin ako. Excuse me? Nanlalaking mata na saad ni Romana. Ngumiti naman si Calvin pero halatang may bahid ng tensyon.
I didn't know na close pala kayo ni Romana. We're not. Mabilis na tanggi pa ni Romana. Napatingin silang dalawa ni Leon matapos yun. Bahagyang natawa si Calvin. Mukhang interesting to. Trust me, walang interesting sa babaeng to. Mahilig lang mang-away. Saad ni Leon. Ako pa talaga? Isino ba yung bigla-biglang sumusulpot dito halos araw-araw? Gusto ko lang tikman yung mga pagkain dito. Sinungaling. I'm not lying. Talaga lang ha? Tignan mo nga ako, mukha ba akong nagsisinungaling? Itinuro pa ni Leon ang sarili. Oo. Aray naman nun. Napailing si Calvin habang pinapanood silang dalawa. You know what? Pakiramdam ko third wheel ako dito eh. Nito. Sana aware ka. Diretsang sabi pa ni Leon. Leon! Gulat na saway ni Romana dito. Ngumisi lang ang binata habang si Calvin naman ay natawa. For the record, hindi ako madaling umatras. Saad ni Calvin habang nakatingin kay Leon. Good. Ayoko din ng boring na laban. Sandali nga, ano ba itong pinag-uusapan yung dalawa? Tanong ni Romana na palipat-lipat ang tingin sa kanila. Waiter, imbis na sagutin ang tanong niya ay tawag ni Leon sa server. Dito mo na iserve yung order ko. Okay po, sir. Let's eat. In-order ko talaga to para sa'yo. Nilagay ni Calvin sa harapan niya ang steak na hiniwa na nito. Thank you. Ako dapat yung nanilibre sa'yo eh. Ayos lang. Pero next time, ikaw naman yung taya. Sige ba, sa susunod na punta mo dito, order all you want. Talaga? Sinabi mo yan ah. Tapos, saluhan mo ako ulit. Alam mo na, malungkot kumaing mag-isa. Bago pa siya makasagot sa sinabi ni Calvin ay sumingit na sa usapan si Leon. Business is business. Istorbo mo na nga yung oras niya, papalibre ka pa. Nito. Leon, ano ka ba? Nakakahiya kay Calvin, umayos ka nga. Saway pa ni Romana sa binata. What? Nagsasabi lang naman ako ng totoo. Ikaw, hindi niya natuloy ang sasabihin dahil bigla siyang sinubuan nito ng soup. Mag-soup ka na muna bago ka mag-steak. In fairness, masarap tong onion soup niyo ah. Sabay higop din ni Leon ng soup na parang walang nangyari. Habang si Romana ay napamaang sa ginawa ng binata. Kumain ka na, lumalamig na yung steak. Pukaw sa kanya ni Calvin. Okay, ikaw din. Nginitian niya ito habang pasimple niya namang inungusan si Leon. Busy siya sa pagnguya ng steak nang biglang, Romana, may... Natigilan pagkatapos ay nagkatinginan sina Leon at Calvin. Nang sabay ang dalawang kumuha ng tissue at akmang pupunasan ang gilid ng labi ni Romana. Hulaan ko. May sauce ako sa gilid ng labi. Ako na yung magpupunas. Alanganin ang ngiting sabi niya tsaka kumuha ng tissue at nagpunas ng bibig. Gusto mo ng tubig? Magkasabay ulit ang dalawa na nag-offer ng baso ng tubig. Ako na lang yung magbibigay ng tubig kay ma'am. Wag na kayong mag-unahan mga sir. Lumapit si Letty, dala ang baso ng tubig at inabot sa kanya. Thanks Letty. Nginitian ni Romana ang assistant. I told you ma'am, ang haba ng hair mo. Animoy kinikilig na bulong nito bago umalis. Sinubukan niya pa itong kurutin pero nakalayo na ito. Kumain na lang kayong dalawa, huwag yun na akong intindihin, okay? Baling niya kina Calvin at Leon. Makita lang kitang kumakain, busog na ako. Hirit pa ni Leon na kamuntik na niyang kinasamid. Ako, mas ginaganahan akong kumain kapag kasabay kita, Romana. Banat naman ni Calvin. Ako naman, baka hindi matunawan sa pinagsasabi niyong dalawa. Kumain na nga kayo. Bawal magtira ng pagkain. Sabi na lamang niya sa mga ito. Ipinagpasalamat ni Romana ang pag-alis ng dalawa pagkatapos kumain at magbayad ng bill. Nagpalakihan pa nga ng perang nilagay sa tip box ang mga ito. Nang sumunod na araw, hindi malaman ni Romana kung kikiligin siya or maiinis. Halos mapuno na kasi ng bulaklak ang Carino Bistro sa dami ng pinapadala ni na Calvin at Leon sa kanya. Letty, sabihin mo nga, nasa restaurant pa ba ako or nasa flower shop? Tanong niya sa assistant habang kunot ang noong nakatingin sa mga bulaklak. Both, ma'am. Bumungis-ngis na tugon pa nito sa kanya. Ano namang gagawin ko sa mga bulaklak na to? Kahit ipadala ko sa ibang branch yung iba nito, hindi pa rin mauubos eh. Kung ipamigay natin sa mga customer, ma'am, suggestion pa ni Letty. Good idea. Ang galing mo talaga, Letty. Dahil dyan, hindi na kita irereto sa masungit na branch manager sa Cavite branch natin. Mabuti naman, ma'am. Ayoko nga sa old-fashioned na yun. Nakangusong sabi ni Letty na kinatawa niya. Sus, nasabihan ka lang na liberated dahil sa suot mo. Conservative lang yung tao. Anyway, pipili ako ng bulaklak na ilalagay ko sa office ko. Sige po, ma'am. Anong gusto niyong ilagay sa office niyo? Yang red tulips na lang siguro. Sige po, ma'am. Ilalagay ko po muna sa office mo. Kinuha ni Letty ang bouquet ng red tulips. Ako na ang maglalagay. Kinuha yun ni Romana kay Letty.
Saktong pagpihit niya ay dumating si Leon. Wow, I'm flattered. Sa dami ng bulaklak na andito, ang bulaklak na galing sa akin yung napili mo. Anito, gustong pagsisihan ni Romana ang pagpili sa red tulips, pero huli na dahil nakita na yun ng binata. Ang bulaklak ang gusto ko, hindi yung nagbigay. Huwag kang assuming. Is that your way of saying thank you? You're welcome. Pero mas okay kung samahan mo ako sa dinner mamaya. In your dreams, Fajardo. Kapag ako ayaw mo, pero kapag yung Calvin na yun, payag ka ng payag. Nakasimangot na reklamo ni Leon. Seryoso, Leon? Nakikipagkompetensya ka kay Calvin? Why? Manhid. Ano yun? Wala. Ang sabi ko, ang ganda mo sana. Kaso ang bingi mo. Ano bang pinagsasasabi mo? Eto ba yung new strategy mo para inisin ako? Hindi ka mukhang naiinis. Parang kinikilig ka. You're blushing, Romana. Nakangising tuju pa sa kanya ni Leon. Pakiramdam niya ay mag-hyperventilate siya sa pinagsasasabi nito. Bumalik ka na nga dun sa restaurant mo. Wala ka bang ginagawa kaya ang dami mong oras para manggulo dito? Bakit? Nagugulo ba yung puso mo? Sabay kindat nito na kinalaki ng mga mata niya. Ewan ko sa'yo. Leti, ikaw nang bahala sa mga bulaklak na yan. Pagkasabi nun ay nagmamadali na siyang naglakad papunta sa opisina niya. Okay po, ma'am. Anong utos niya na gawin dyan sa bulaklak? Tanong pa ni Leon kay Letty. Ipamimigay po sa mga customers, Sir Leon. Kesa pumalantalang dito. I see. Much better. At least yung bulaklak na galing sa akin yung napili niyang dalhin sa office niya. Aba, nakapuntos kayo, Sir Leon ha. Congrats. Thanks, Letty. Samantala, sa opisina ni Romana, paruot parito siya habang kinakastigo ang sarili. Ano bang nangyayari sa'yo, Romana Carino? Hindi ka dapat nagpapadala sa charm ng Leon na yun. Natigilan siya sa kanyang nasabi. Charm? Sinabi ko ba na charming yung nakakainis na nilalang na yun? Pabagsak siyang napaupo sa swivel chair niya. No way, Romana. Kailangan mong bantayan ang puso mo. Mamaya may binabalak lang pala ang lalaking yun. Hindi ako pwedeng mahulog sa palabas niya. Kumbinsin niya sa kanyang sarili, ngunit tila taliwas ang isip niya sa tibok ng puso niya. Napabuntong hininga siya at saka ipinikit ang mga mata. Pero imbis na katahimikan, mukha ni Leon ang agad na sumagi sa isip niya. Pwisit! Mabilis siyang napatayo at naglakad-lakad ulit. Napahinto siya nang biglang tumunog ang cellphone niya. Agad niya yung dinampot, ngunit otomatikong nagkasalubong ang kilay niya nang makita ang pangalan sa screen. Si Leon. Paano niya nalaman ang personal number ko? At bakit nakasave ang number niya sa cellphone ko? Bulong niya, nag-aatubiling sagutin ng tawag. Anong kailangan mo? At paano tayo nagkaroon ng number ng isa't isa? Mataray niyang bungad, pagkaraan ng ilang sandaling pag-iisip. I miss you too? Saad ni Leon. Excuse me? Ang kapal ng mukha mo ah. Mas gugustuhin ko pang kausapin yung accountant ko tungkol sa tax kesa sa'yo. Aray naman, ang sakit nun. May kailangan ka ba or nang iinis ka lang? Actually, naisip ko lang na baka hindi ka pa nakakapag-lunch. Napakurap-kurap si Romana. At bakit mo naman iniisip yun? Ewan, baka kasi nag-aalala ako sa'yo. Walang dahilan para mag-alala ka sa akin, okay? Tantanan mo na ako, Fajardo. Pagsusungit niya para pagtakpan ang kanyang nararamdaman. Bakit? Hindi ba pwedeng mag-alala sa'yo ang manliligaw mo? Itigil mo na nga yan, naiinis na ako ah. What? Sa akin naiinis ka, pero sa Calvin na yun hindi. Okay lang na manligaw siya sa'yo, ako hindi. Nag-aabala kang ligawan ako? Para sa kung anong binabalak mo laban sa akin. So ganyan pala yung iniisip mo? Of course! Alangan namang isipin ko na seryoso ka. Umirap si Romana. Kahit hindi naman siya nakikita ni Leon. I'm serious, Romana. I'm courting you. Bakit? Kasi ang pagkakaalam ko, malaki ang galit mo sa akin. Dahil hindi ako pumayag na sa'yo mapunta yung lupa sa Manila. Akala ko rin. Not until I realized na attention mo na pala yung gusto kong makuha. Dama ni Romana ang kaseryosohan at sincerity sa boses ni Leon. Kaya napahawak siya sa kanyang dibdib. Pakiramdam niya kasi ay lalabas na sa ribcage ang puso niya. Bakit ko ba dito sa telepono sinasabi to? Dapat sa personal eh. Pupuntahan kita. Nataranta siya sa sinabi nito. No! Huwag kang pupunta dito. Bakit? Nandito na ako sa labas ng bistro eh. What? No! Ayaw muna kitang makita. Bakit? Nahihiya ka ba sa akin? May himig na panunuksong boses na tanong sa kanya ni Leon.
Bakit naman ako mahihiya sa'yo? Basta, wag ka na munang magpapakita sa akin. Bye. Mabilis na tinapos ni Romana ang tawag. Seryoso siya? Maniniwala ba ako? Tanong niya sa kanyang sarili. Kinagabihan. Ma'am, hindi ka pa ba magre-ready para sa dinner niyo ni Sir Leon? Tanong pa ni Letty. Dinner? Wala akong matandaan na pumayag akong makipag-dinner kasama siya. Sabi ko nga po eh. Ha? Kanina pa po yata may tumatawag sa'yo? Napatingin siya sa cellphone sa couch na kanina pa tunog ng tunog. Hayaan mo yan, baka si Leon lang yan. Siguro ikaw yung nagbigay ng number ko sa kanya at nag-save ng number niya sa phone ko, no? Tanong niya sa assistant habang pinaniningkitan ito ng mga mata. Sorry ma'am, Team Leon po kasi ako eh. Naniniwala po kasi ako sa kasabihan na the more you hate, the more you love. Ikaw, gusto mong bawasan ko yung sahod mo? Magpapadagdag na lang po ako kay Sir Leon. Ah, kaya pala hindi ka natatakot sa galit ko ha? Ha? Kumunot ang noo ni Romana nang makitang number lang ang nasa caller ID niya. Hindi yata si Leon itong tumatawag. Naku, baka emergency yan ma'am. Nagmamadaling dinampot ni Romana ang cellphone niya. Hello? Sino to? Ma'am Romana, si Tilly po ito. Tilly, bakit ka napatawag? Tanong niya sa manager ng Batangas branch. Nagkaroon po ng sunog dito sa resto, ma'am. Ano? Bakit? Anong nangyari? Ayos lang ba kayo dyan? May ambulansya na ba? Natatarantang sunod-sunod na tanong pa ni Romana. Naapulan na po yung apoy, pero may mga nasaktan po, ma'am. Pasensya na hindi ko kaagad nasagot yung tawag mo, Tilly. Pupunta na ako dyan. Sa ngayon, ikaw na muna ang bahala, ha? Sige po, ma'am. Mag-iingat po kayo. Kayo rin dyan. Bye. Pinindot niya ang end button tsaka nang hihinang napaupo sa swivel chair niya. Ano pong nangyari? Tanong ni Letty. Kailangan kong pumunta sa Batangas branch. Nagkasunog daw doon, sabi ni Tilly. Hala, ano po kaya yung pinagmulan? At saka paano po yan? Coding kayo ngayon. Natampal niya ang noo sa sinabi ni Letty. Oo nga pala, bahala na. I-book mo na lang ako ng sasakyan. Utos pa ni Romana sa assistant. Mahirap po mag-book ng ganitong oras, ma'am. Baka matagalan po. Subukan mo pa rin. Sabay na napalingon sa pintuan ang dalawa nang may kumatok doon. Ma'am, si Gray po ito. Pasok ka. May problema ba sa baba? Tanong pa ni Romana pagkapasok ng tauhan niya sa opisina. Nasa baba po si Sir Leon. Magdi-dinner daw po kayo. Nagkatinginan sila ni Letty. Naiisip mo po ba yung naiisip ko, ma'am? Nakangising tanong sa kanya ni Letty. Ayoko nang naiisip mo. Bago pa niya matapos ang sasabihin, ay tumakbo na ito palabas. Letty! Hinabol ni Romana si Letty at naabutan niya itong kausap si Leon. Okay na ma'am, sasamahan ka daw ni Sir Leon sa Batangas. Ngiting tagumpay na imporma sa kanya nito. Ang sabi ko, i-book mo ako ng masasakyan. Ipagdadrive na kita. Emergency yun, diba? Baka matagalan ka pa sa paghihintay ng masasakyan. Let's go. Sabi pa sa kanya ni Leon. Fine, tara na. On the way sa Batangas, ina-expect niya na kukulitin siya ni Leon pero hindi nangyari yon. Calm down. Everything will be alright. Pagpapakalma nito sa kanya habang nagmamaneho. Ano bang sabi ng mga tauhan mo doon? May mga nasaktan daw. I'm so stupid. Hindi ko agad sinagot yung tawag ni Tilly. Akala ko kasi ikaw yung tumatawag eh. Guilty na napaiwas si Romana ng tingin. Grabe ka naman sa akin. Just because akala mo ako yung tumatawag, hindi mo na sinagot yung tawag. Oo, hindi ko tuloy nalaman kaagad yung nangyari sa branch ng Batangas. It's okay. Pupunta naman na tayo doon. And besides, wala ka namang idea sa nangyayari. Himala, hindi ka nang aasar ngayon. I'm here to help. Alam ko naman kung kailan kailangan maging seryoso. Gaya ng panliligaw ko sa'yo. Sabay hirit pa ni Leon. Naiikot ni Romana pa itaas ang mata niya. Makalipas ang halos 2 oras na biyahe ay nakarating sila sa Batangas. Ma'am! Salubong ni Tilly kay Romana sa labas pa lang ng restaurant. Tilly, kumusta? Sino yung nasaktan? Tanong niya dito. Yung assistant chef po, ma'am, at 3 pa pong empleyado sa kitchen. Nadala na po sila sa ospital, ma'am. Pupuntahan ko sila mamaya. Sa mga customer ba may nasaktan? Wala naman po, ma'am. Nakalabas na po ng maayos ang lahat. Medyo nakahinga si Romana ng maayos sa nakuhang sagot. Mabuti naman. Ano ba yung pinagmulan ng sunog? May nag-malfunction po na deep fryer. Pasensya na po, ma'am. Hindi po napansin agad dahil sa dami ng customers. Apologetic na sabi pa ni Tilly sa kanya. It's okay, hindi nyo naman kasalanan na nag-malfunction yun eh.
Ang importante walang buhay na nawala. Yun nga lang, pansamantala tayong hindi makakapag-operate. Nanghina si Romana nang makitang halos kalahati ng restaurant ang nasunog. Makakabawi rin kayo. Yun lang ang sinabi ni Leon sabay pisil nito ng bahagya sa balikat niya. Salamat. Pagkatapos asikasuhin ang mga dapat ayusin na nasunog sa restaurant, nagpunta naman sa ospital sina Romana at Leon para asikasuhin ang mga empleyadong nasaktan. Ay, salamat sa Diyos hindi grabe yung injury na natamo nila. Nakahinga ng maluwag si Romana matapos makita ang kalagayan ng mga tauhan niya. Bago umalis ng ospital ay binayaran niya na ang hospital bill ng 4 na empleyado. Bukod sa medical assistance habang nagpapagaling ang mga ito, ay magbibigay din siya ng financial assistance sa lahat ng empleyado niya na pansamantalang mawawalan ng trabaho. Are you okay? Tanong sa kanya ni Leon na nasa driver's seat ng kotse nito. Inihatid nila si Tilly sa tinitirhan nito at sandali silang tumigil sa isang gasoline station. Ayos lang. Medyo nakaka-overwhelm lang yung mga nangyayari. Pasensya ka na, dinamay pa kita. Siguradong pagod ka na sa kakadrive. It's okay. Pero late na masyado. Bukas na lang tayo bumalik ng Maynila. Ha? Saan tayo matutulog? Bigla ang tanong ni Romana kay Leon. Malamang sa hotel. Alangan namang dito sa kotse or sa kalsada. Napanguso siya sa sarcastic na sagot nito. Che, what I mean is, magkasama tayo? Alangan namang magkahiwalay tayo, magkasama tayong nagpunta dito sa Batangas. Isa pa, babatukan na talaga kita, Leon. Napatawa ito sa sinabi niya. Huwag kang mag-alala. Wala akong balak na gapangin ka. Unless you ask me to. Sabay kindat nito na ikinainit ng mukha niya. Tigilan mo ko, Leon ha. Kahit tinulungan mo ako ngayon, makakatikim ka sa akin. Nang halik ba? Para kang tanga, Fajardo. You're laughing now. Nakangiting sambit pa nito. Natigilan siya at napatitig dito. Ay, oo nga, salamat sa'yo. Medyo gumaan na yung pakiramdam ko. Huwag mo nang masyadong isipin ang nangyari. At least, ligtas ang lahat ng empleyado at customers mo. Oo nga Yun na lang yung pakonswelo ko. Sigurado kasing bukod sa matatagalan bago makapag-operate ulit yung restaurant, malaki din yung magagastos para maayos ang lahat. Hindi ko rin pwedeng pabayaan yung lahat ng tauhan ko. I'm here. Magsabi ka lang kung kailangan mo ng tulong. Salamat. Malaki na yung naitulong mo sa akin ngayong araw. Naabala ko yung oras mo. Baka singilin mo ko ng mahal Dinner date lang sapat na sa akin. Natigilan siya sa tugon nito. Seryoso ka talaga sa dinner date na yan? Natatawang tanong pa ni Romana. Oo, at hindi counted as dinner date ang pagkain natin ng hotdog sandwich kanina sa 7-Eleven. Sige na nga. Hindi nga ako makapaniwala na kumakain ka pala ng ganong pagkain sa 7-Eleven. Ang bilyonaryong tulad mo ha. Mabuti na lang hindi ka nakasuot ng suit. Tao pa rin naman ako no. Pumayag ka na Wala nang bawian. May utang ka sa akin na dinner date pagbalik natin sa Maynila. Paninigurado pa ni Leon. Oo nga sabi. Dahil alanganin na nga ang oras at pagod na sila sa maghapon, nagpasya ang dalawa na sa hotel na muna magpalipas ng gabi. Yun nga lang, isa lang yung available na kwarto. Kaya napilitan silang magsama sa iisang kwarto. Pagbalik nila sa Maynila, inihatid na muna ni Leon si Romana sa kondo nito bago siya umuwi sa kanilang bahay. Sa mga sumunod na araw, naging abala si Romana dahil sa nangyari sa branch ng restaurant niya sa Laguna. Kaya naman, nang maging maayos na ang lahat, tsaka niya lang napagbigyan ang dinner date na hiniling ni Leon sa kanya. Oh, nagsara ka ng maaga para magluto at iset up ang romantic dinner setting na ito? Manghang tanong ni Leon kay Romana pagdating nito. Oo, nagpatulong ako kina Letty. Pasensya ka na kung natagalan. It's okay, I understand. And I appreciate your effort. Thank you. Maupo na tayo, baka lumamig na yung pagkain. Aya pa ni Romana. Wait. Pigil ni Leon sa akma niyang pag-upo. Bakit? Let me. Ipinaghila siya nito ng upuan na ikinangiti niya. Salamat. Sinong mag-aakala na ang mortal kong kaaway sa negosyo? Gentleman pala. Biro pa niya dito habang nauupo siya. About that, pasensya ka na. Aaminin ko na naging immature ako. You're forgiven. Total, tinulungan mo naman ako nung nakaraan Kain na tayo? Feel free na pintasan yung mga niluto ko Natatawang biro pa ni Romana. Sa totoo lang, masarap kang magluto. Walang halong bola
Isa siguro yun sa dahilan kung bakit nabighani sa'yo yung Calvin na yun. She, kumain ka na nga. Anya dito. Pakiramdam niya kasi ay nalulunod na siya sa papuri ng binata. Habang kumakain ang dalawa, ay marami silang napag-usapan tungkol sa kanya-kanyang negosyo. Wow, I never thought that we can talk like this. Amazed na komento pa ni Leon matapos magpunas ng bibig na hindi nagbabangayan. Oo, come to think of it, pwede pa nga tayong maging business partner eh. Or maybe more than that. Makahulugang saad pa nito. Aba, nagpapakasimple ka ha? Well, gusto ko lang sabihin na seryoso ako sa nararamdaman ko sa'yo, Romana. Anito habang matiim na nakatitig sa kanya. Pero maiintindihan ko kung hindi mo ako mapaniwalaan dahil sa mga hindi natin pagkakaunawaan. Dagdag pa ni Leon. Actually, hindi naman talaga ako galit sa'yo eh. Nainis lang ako sa mga pinagagawa mo. Pero may aaminin ako sa'yo. Ano yun? Ang totoo kasi niyan, idol kita pagdating sa negosyo. Really? Oo. Kasi pagka-graduate ko sa college ay nagsisimula pa lang akong mangarap na magkaroon ng negosyo. Napanood ko yung interview mo sa TV at humanga ako kung paano mo napalago ang negosyo mo nang walang tulong ng mayaman mong pamilya. Huminto siya at nahihiyang nginitian ulit ito. Mahirap lang kami kaya ginawa ko ang lahat para makapag-ipon at hindi ko akalain na mula sa maliit na kainan nung una, magkakaroon ako ng sarili kong restaurant. Kaya tuwang-tuwa ako nung nabili ko yung building na katabi ng sayo. Pagpapatuloy pa ni Romana. Ibig bang sabihin yan? Crush mo ako dati pa. Hoy! Wala naman akong sinabing ganyan. Sabi mo, idol mo ko, diba? Ibig sabihin nun, hinahangaan mo ko. Sige na nga, crush na rin. Namumula ang mukha na pag-amin niya. Matagal mo na pala akong gusto. Hoy, wag kang ang feeling dyan, Leon. Wala nang bawian, inamin mo na eh. And I'm flattered. Ewan ko sa'yo. Siya na yung unang nag-iwas ng tingin. Pinagtitripan mo lang ako eh. Of course not. I will prove to you na seryoso ko sa panliligaw ko sa'yo. At handa akong maghintay. Napakurap-kurap si Romana habang nakatingin sa mga mata ni Leon. At dama niya ang sincerity sa mga sinasabi nito. Tulad nga ng sinabi ni Leon, matyaga itong nanligaw kay Romana para patunayan ang sarili. Kaya naman ang karibal nitong si Calvin. Congratulations. Tura ni Calvin sabay lahad ng kamay nito kay Leon. Para saan? I accept my defeat. Alam ko kung kailan dapat sumuko. Nakikita ko naman na talo na ako eh. Sincere na tugon pa nito. Sigurado ka na ba dyan? Hindi pa naman niya ako sinasagot. Alam ko namang for formality na lang yun eh. Obvious naman na gusto niyo yung isa't isa. Natawa siya sa sinabi ni Calvin. Alright. Salamat sa pagiging sports bro. De bale, invite na lang kita sa kasal namin. Biro pa ni Leon. Sinong ikakasal? Tanong ng bagong dating na si Romana. Tayong dalawa, soon. Nakangising tugon niya. Hoy, hindi pa nga kita sinasagot eh. Sagutin mo na kasi siya. Hindi naman ako magagalit eh. Masaya ako para sa inyong dalawa. Saad pa ni Calvin. Oh, Calvin, ang bait mo talaga. Nanlaki ang mga mata ni Leon nang yakapin ito ni Romana. Hey, bakit kailangan may pagyakap pa? Agad niyang hinila palayo ang dalaga kay Calvin. Ang seloso mo naman pare. Farewell hug na rin yun. Ha? Farewell? Aalis ka? Tanong pa ni Romana. Yes. Syempre kailangan ko ding makapag-move on. Pero pupunta ako sa kasal niyo. I promise. Thanks. Huwag kang mag-alala. Hindi kita kakalimutan. Kahit nasa ang lugar ka, papadalhan kita ng wedding invitation. Sabay manly hug ni Leon kay Calvin. Wow ha? Kasalan agad yung pinag-uusapan yung dalawa. Singit pa ni Romana. Sabi nga ng kasabihan, sa hinaba-haba man ng ligawan, sa simbahan pa din yung tuloy nating dalawa, Romana. Hindi ka sure, Leon. Kung baste din kaya kita. Nakapamewang na tanong pa nito sa kanya. Wala namang ganyanan. Handa akong maghintay kahit gaano pa katagal. Maging misis ka lang. Ewan ko sa'yo, Leon. Huwag yun na ngang patagaling dalawa. Nag-giveaway na nga ako. Natatawang komento pa ni Calvin. Hayaan mo siyang maghintay. Patience is a virtue. Ang mabuti pa kumain na kayong dalawa. Kanina pa nakaserve yung mga orders nyo. Hindi mo ba kami sasabayan? Tanong pa ni Leon sa dalaga. Hindi na, malapit na akong maumay sa inyong dalawa eh. Halos araw-araw na tayong sabay kumakain. Grabe ka naman sa amin, Romana. Nakangusong reklamo niya dito. Biro lang, may kakausapin akong tao eh. Kaya maiwan ko na muna kayo, eat well.
Pagkasabi nun, ay iniwan na sila ni Romana. Sino kayang kakausapin niya? Baka mamaya lalaking investor or business partner. Halos mabali ang leeg ni Leon sa pagsunod ng tingin. Napakasiloso mo namang manliligaw, natatawang sabi pa ni Calvin. Curious lang ako. Sabi mo eh. Inumpisahan na nito ang pagkain kaya kumain na lang din si Leon. Wala siyang kamalay-malay sa pinagkakaabalahan ni Romana. Kinagabihan, umuwi sa bahay ng mga magulang si Leon. Tinawagan kasi siya ng mommy niya para doon mag-dinner. At hindi niya inaasahan kung sino ang madadatnan doon. Good evening, family. Nabitin sa ere ang pagbati niya sa pamilya nang makita ni Leon na may iba pang taong nandoon. Kuya, batiin mo sina Mr. and Mrs. Carino, sabi ng kapatid niyang si Leonora. Good evening po. Hindi ko po alam na nandito po kayo. Mabuti na lang naisipan kong magdala ng cake. Nahihiyang saad sa mga magulang ni Romana. Ayos lang iho, nagagala kaming makilala ka sa personal. Nakangiting sabi pa ni Mrs. Carino. Ganon din po ako. Hindi niyo po ba kasama si Romana? Kasama namin siya, iho. Sagot pa ni Mr. Carino. Bago pa matanong ni Leon kung nasaan ang dalaga, lumabas ito mula sa kusina, bit-bit ang isang malaking serving bowl. Hey, ako na dyan! Mabilis niyang sinalubong ito para kunin ang dala nito. Ano ka ba? Ayos lang naman. Bakit nag-abala ka pang magluto? Kaya ba maaga kang umalis ng bistro? Dahil pupunta kayo dito ng parents mo? Tanong pa ni Leon matapos maibaba sa long table ang niluto ng dalaga na sinigang na hipon. Surprise! Nagulat ka ba? Natawa siya sa paraan ng pagkakasabi nito. Oo, ang daya mo naman eh. Hindi man lang tuloy ako nakapaghanda ng ipapakain sa parents mo. Ayos lang yun ano, maupo na tayo. Aya pa ni Romana sa kanya. Ipinaghila niya naman ito ng upuan bago siya naupo sa tabi nito. Kompleto na tayo. Pwede ka nang magdasal, Leonora, para makakain na tayo. Sabi ni Mrs. Fajardo sa anak. Okay po, Mommy. Pagkatapos ipagdasal ni Leonora ang pagkaing pagsasaluhan nila, ay nagumpisa na silang kumain. Habang kumakain sila ay hindi mapakali si Leon. Anak, ayos ka lang ba? Tanong pa ni Mr. Fajardo. Yes, Dad. I'm okay. Mukhang na-surprise lang talaga siya sa pagdalaw namin, saad ni Mrs. Carino. Oo nga po. Hindi po kasi ako sinabihan ni Romana eh. Kumalma ka lang, iho. Huwag kang mag-alala. Hindi naman kami pumunta dito para mamanhikan. Biro pa ni Mr. Carino. Baliktad yata bala eh. Kami dapat ang pumunta sa inyo para mamanhikan. Saad pa ni Mr. Fajardo. Abay oo nga no. Eto kasing dalaga namin. Bigla na lamang nag-ayang pumunta dito. May surprise daw siya dito kay Leon. Komento pa ni Mr. Carino. Ano naman yung surprise na yun? Kinakabahan tuloy ako. Natawa si Romana sa sinabi niya. Ako nga dapat yung kabahan ano. Hindi ko alam kung paanong sasabihin sa'yo. Ang ano? Na sinasagot na kita. Walang gatol na sambit ni Romana na kinagulat niya. Ilang segundo ang lumipas bago na-process sa utak niya ang sinabi nito. Pakiulit nga. Sinasagot na kita, Leon. Hindi na napigilan ni Leon ang sarili at niyakap ang dalaga ng mahigpit. Thank you, Romana. Pinasaya mo ko. Congratulations! Bati ni Leonora sa dalawa. Sa wakas, mukhang magkakaapo na tayo, saad ni Mrs. Fajardo. Ma, kakasagot lang po sa akin ni Romana, apo agad. Di magpakasal na kayo kaagad para pwede na kayong gumawa ng magiging apo namin. Hirit ni Mr. Fajardo. At pakidamihan nyo para hindi kami mag-aagawan sa kakargahin. Banat pa ni Mr. Carino. Pagkatapos nilang kumain ay nagsolo ang dalawa sa may pool area. I can't believe this. Sambit pa ni Leon habang hawak ang kamay ng kasintahan. Nakaupo sila sa gilid ng pool at nakalubog sa tubig ang mga binti nila. Ang alin? Na magiging girlfriend mo yung babaeng binibwisit mo araw-araw? Hindi. Nasasagutin ako ng babaeng nag-iisang nakakuha ng atensyon ko nung una pa lang. Dahil inagaw ko sa'yo ang property na katabi ng building mo. Natatawang tanong niya. Hindi. Actually, ang lakas ng dating mo ng araw na makita kitang nakatayo sa labas ng building habang kausap mo si Mr. Frederick Lee. Kung hindi lang dahil sa pag-una mo sa akin sa pagbili ng property, baka niligawan na kita kaagad. Pag-amin pa niya sa dalaga.
Ikaw crush mo na rin pala ako nung una pa lang Pero inaway mo pa rin ako. Natawa siya nang umuso si Romana. Kasi naman nakalatag na yung plano ko para sa property na yun tapos biglang malalaman ko na lang na sa iba pala ibinenta ni Mr. Lee. Dapat kasi sinecure mo na muna, no? Ang totoo niyan, plano kong ibenta yun Baka gusto mo pa ring bilhin. Bakit mo naman binibenta? Malaki yung kailangan ko para makabawi yung branch sa Laguna Bukod pa doon, ang mga nagastos ko sa mga empleyadong nasaktan sa sunog at pansamantalang nawalan ng trabaho. Pwede naman kitang pahiramin ng pera. Hindi mo na kailangan ibenta yung property. Ayoko nga. Kakasagot ko lang sa'yo tapos uutangan kita ng pera kaagad. Natawa si Leon at mabilis na umiling si Romana. Kung maging business partner tayo sa Laguna branch ng bistro mo, para hindi mo na kailangan umutang sa akin, ano sa tingin mo? Suggestion pa ni Leon sa kanya. Good idea. Ang talino talaga ng boyfriend ko. Ikaw lang wala kang bilib sa akin. Of course not. Sinabi ko na sa'yo na fan mo ako, diba? Fan lang. Oo na, fan at tagahanga. Natawa siya nang inirapan siya nito. Thank you. Nakangiting niyakap niya si Romana. Bakit ka nagte-thank you? Kasi sinagot mo na ako. At binigyan mo ako ng pagkakataon na mahalin ka. Hala, ikaw ba yan, Leon Fajardo? The one and only. At hindi ko sasayangin ang chance na to. I will take care and love you, Romana. I love you. Nakita niyang ngumiti ito ng halikan niya sa noo. I love you too, Leon. Anito tsaka niyakap ito ng mahigpit. Makalipas ang ilang buwan, ay nag-propose na si Leon kay Romana at nang dumating ang pinakahihintay na araw ng kasal nila, punong-puno ng bulaklak at ilaw ang garden venue kung saan ginanap ang seremonya. Halos lahat ng malalapit na kaibigan, kamag-anak at empleyado ng Carino Bistro at Fajardo Corporation ay naroon upang saksihan ang pag-iisang dibdib ng dalawa. Sa dulo ng aisle ay nakatayo si Leon, suot ang itim na tuxedo. Kuya, relax, hindi ka iiwan ni Ate Romana. Natatawang bulong pa ni Leonora. Hindi ako kinakabahan. Depensa niya kahit halatang namumuo na yung pawi sa kanyang noo. Talaga? Bakit parang iiyak ka na? Hindi na nakasagot si Leon dahil nagsimula ng tumugtog ang wedding march. Lumingon siya sa entrance at tila huminto ang mundo niya nang makita si Romana. Suot nito ang eleganteng puting wedding gown habang dahan-dahan itong naglalakad papunta sa kanya kasama si Mr. Carino. At sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, literal na nawala na ng sasabihin si Leon Fajardo. Wow! Mahina niyang sambit. Napangiti si Romana nang makitang namumula ang mata niya. Naiiyak ka ba? Pabulong nitong tanong paglapit sa altar. Hindi, may pumasok lang na alikabok. Sa indoor wedding. Rich kid ang alikabok dito. Natawa si Romana habang umiiling. Nang magsimula ang ceremony, ay hindi na maalis ang tingin ni Leon sa kanyang nobya. Leon Fajardo, do you take Romana Carino to be your wife? Tanong pa ng pare. Of course, father. Siya lang naman yung babaeng kayang makipag-away sa akin araw-araw. Nagtawanan ang mga bisita habang napailing naman si Romana. And Romana Carino, do you take Leon Fajardo to be your husband? Yes, father. Kahit sobrang kulit niya. Pagkatapos ng vows ay sabay na ipinasuot sa kanila ang singsing sa isa't isa. I promise to love you. Mahinang sambit ni Leon habang hawak ang kamay ni Romana. Kahit galit ka, masungit ka, at inaaway mo ko. Talaga? Lalo na kapag inaaway mo ko. You may now kiss the bride. Agad na hinila ni Leon, papalapit sa kanya si Romana at marahan itong hinalikan. Kasabay doon ang malakas na palakpakan at hiyawan ng lahat. Pagkatapos ng ceremony ay nagkaroon ng reception sa restaurant ang dalawa. Habang abala ang lahat sa pagkain at pagsasayaw ay tahimik namang tumayo sina Leon at Romana sa rooftop ng venue kung saan tanaw ang city light. I still can't believe na asawa na kita. Sambit ni Leon habang yakap siya. Bakit? Nagsisisi ka na ba? Of course not. Talaga? Alam mo bang binago mo yung buhay ko? Oh. Dati, puro trabaho lang iniisip ko. Pero simula nang dumating ka, mas naging masaya ang buhay ko. Napangiti si Romana bago marahang sumandal sa kanyang dibdib.
Ako, hindi ko akalaing yung lalaking pinakaiinisan ko noon, siya palang mamahalin ko ng ganito. Grabe ka naman sa pinakaiinisan. Totoo naman ah. Pero look at us now. Bulong nito tsaka siya hinalikan sa noo. Funny ano? Sa property na yun nagsimula ang lahat. Oo nga. Isang property lang. Sanang gusto ko nun. Pero mas maganda ang nakuha mo. Definitely. Sang-ayon pa ni Leon na kinangiti ni Romana. At ano lang plano natin ngayon, Mr. Fajardo? Una, palalakihin natin ang negosyo natin. Tapos, pangalawa, tutulungan nating matupad ang pangarap ng parents natin na magkaroon ng apo. Bulong pa nito sa kanya. Leon! Namumulang hinampas ni Romana si Leon. Niyakap naman siya nito habang tumatawa. At yon ang naging simula ng masayang pagsasama ng dalawa na nagsimula sa alitan at kompetisyon at natapos sa wagas na pagmamahalan. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni Leon at ni Romana. Naway kayo po ay kinilig, natuwa at may natutunan syempre sa kwentong ating napagsaluhan ngayong araw. Muli po, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta at pakikinig. Hanggang sa susunod, abangan pa rin po ang mga kwentong puno ng aral, pagmamahal at inspirasyon. Syempre dito pa rin po yan sa inyong inaabangang mga kwento ni Miss J.